ipakita ang tunay na estado ng ating bansa. Ilahad ang mga pinakabagong balita at pangyayari sa ating bayan. Ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte, ito ang Talk to the People. Magandang gabi po sa bayan ng Pilipinas. Nandito naman po kami always. This is a regular program of government, mainly to show to the people where the money is going. Anong nangyari sa pera ninyo at ano yung ginagawa. Importante kasi alam niyo yung pera na nandyan at alam ninyo na ginagamit sa hustong paraan. That's the reason for this program. It keeps people posted of the taxes that they pay, and we inform you. Wag ho kayong maniwala dyan sa mga investigasyon. Kita naman ninyo walang nangyayari. Puro lang we will investigate. Pagkatapos niyan, it begins with the bluster, and matapos niyan, i-whiff. So, sabi ko sa inyo, mga kababayan ko, nagsasabi kami dito ng totoo. At malaman ninyo ng malaman kung kami nagkakamali. Hindi natatago yan. Kagaya yung kay Doke, una 62, ang labas ka agad doon parang corruption. And that's a problem because he begin to destroy the reputation of a person. So we had to do some overtime. Nagsalita ako na pera nandyan, hindi pa nagastos. Maybe kung sabihin mo underspending, baka pa, yung mahina sa paggastos. But then again, the nuances of governance is that you cannot set a definite beginning or end of any project in government. Because there's always the vagaries of politics and of course the imponderables that would come our way anytime. Hindi man natin alam kung ganitong COVID ngayon. So, ako, presidente ninyo, you trusted me, you voted for me, so that I would be the last person. Ako yung pinakahuling taong manloko sa inyo. At pwede ninyo, kung hindi na ako presidente, patayin ninyo ako kung ako'y nagkamali o nagsisinungaling. Ngayon, itong lahat, makinig kayo, parang salita lang ito. But ito lahat, it concerns money. Pero itong pinag-usapan dito, hindi yan sabihin na diretso-diretso na ito, binili ng balot, ito, binili ng gulay. Hindi ganon eh. We have to make some explanations, and everybody here explains the project that he's into. A project that is making for the government. Or policies that would sila they want to apply kasi sila ang nasa baba. Hindi ako nakikialam, basta ako resulta lang ang akin. The result. I do not interfere in their
just because I'm not supposed to do it. Otherwise, hindi makatrabaho yung tao, panapakialaman mo, ang iba dyan, mag-resign na lang. Ikaw na lang, bakit ako? Sa lahat ng panahon, nakikialam ka sa trabaho ko. Ako gano'n. Gano'n, dumaan din ako ng subordinate. Nung piskal ako, may kaso ako, may kidnapping gano'n. Namatay yung kidnapper doon sa loob. Talagang pinatay. Talagang sinadyang pinatay. So from one of kidnapping to murder, maraming, sabi ko sa hepe ko, Sir, kung ganon ang karami ang tanong ipinapagawa mo sa akin, ikaw na lang. Spare me. Ako magtrabaho. If you want the result, I will give it to you, but please do not disturb me along the way. A sensational case yun. Kasi hindi ko na lang sabihin kung ano ka. One Chinese kidnapping another Chinese. Tapos yung Chinese na kidnap, nahuli, kinulong, matay rin doon sa loob. In less than 24 hours. That's what made the case sensational. Now, good evening sa inyo at salamat naman yung nakikinig dito sa atin for keeping us company for all these times. Here you will learn government, ang pinaka-importante, you will know where your money went. At saka, malaman ninyo kung ano ang totoo sa isyo. Pakinggan mo yung mga ibang senador dyan, meron talaga masabi. After an investigation, 1 or 2 or 3 days, you hearing, wala na. Walang rekomendasyon, walang dinimanda, walang napriso. Puro postura lang, question. Yan ang mahirap sa... Kayong mga maging senador, Roque, avoid that kind of tawag nito, rigmarole. Now, as the first to present his program, what he has done or what he intends to do, I would call upon Secretary Roy Simato to be the first presenter. You can have the... Mahal na Pangulo, miyembro ng gabinete, isang makakalikasang gabi sa inyong lahat. May I have the honor to present DNR's accomplishments and programs to include some improvement of the DNR. I will close Boracay. Boracay is a cesspool. It's destroying the environment of the Republic of the Philippines and creating a disaster coming. Yan ang unang direktiba ng ating Pangulo sa DNR ay linisin ang Boracay na sinabing isang cesspool. Ito, mahal na Pangulo, ang kauna-unahang nagawa ng DNR. Kasi sanay na kasi ang nasa opisina DNR dati, tagabigay ng permits, tagabigay ng titulo, hindi masyadong alam kung ano nangyayari sa labas. Itong order mo na pagpunta sa Boracay para itong cesspool, ay ito ang kauna-unahang. Maalaala ko ba, Pangulo, na noong nagbigay ka ng order, ginawa ko, pinapunta ko lahat ng taga-DNR, Region 1 to Region 12, sabay-sabay. Nagpunta doon
para makita rin nila ang ginagawa natin dito sa gobyerno. From Region 1, mga Ilocano, dito sa Visayas, Mindanao, kauna-unahan sila, nakarating rin sa Boracay. Ganito po ang nakita nyo noon. Nung nandun kayo, nagsiswimming siguro kayo, nakita nyo ganyan kadumi. Yan ang dahilan na sinabi nyo, cesspool. Ito ang before the rehabilitation at saka ang tawag diyan ay unfit for swimming. Kaya ito po yung ginawa natin, rehabilitation of Boracay Island. Nag-issue ang Pangulo ng executive order para sa pagbuo ng Interagency Task Force para gawin ang rehabilitation ng Boracay. Naglabas din ang Pangulo ng proclamation na isara ang Boracay sa loob ng 6 na buwan. Ang una naming ginawa upang may sagawa ng rehabilitasyon, ito po ang ginawa ng DNR kasama ng DPWH, Department of Tourism, DILG at iba pang ahensya. Ipinalik ang easement sa foreshore areas at dinamolis ang mga struktura. Na-detect ang mga tinagong illegal na mga tubo. Pakita po ninyo dyan ay may mga sundalo. Pero ang sundalo na nahiram namin doon sa Camp Hamindan sa Capiz ay dala nilang pala. Nandyan sila, hindi armas, pero ang pala, tumulong sila, mahal na Pangulo. Na-detect namin, kita naman ninyo dyan sa ilalim, na tinago nila yung tubo na palabas, papunta sa tubig, yung mga establishments. Kaya, kahit makikita na akala mo walang tubo ay nakaisa ilalim ng mga diyan sa ilalim ng sand. Gumawa rin kami ng yung penetrating na equipment ng Mines and Geoscience Bureau para makita namin sa laman sa ilalim in the 4-kilometer white sand. Ipinasara ang mga resorts na hindi compliant sa Clean Water Act at iba pang batas. In-expand namin ang mga septage at sewerage facilities. Pinaayos at pinalawak ang Boracay Circumferential Road. Nag-award ka ng lupa sa mga ati nang nagpunta po kayo sa Boracay. Nag-relocate ng 33 family mula sa Wetland 6 bilang mga agrarian reform beneficiaries sa loob ng Boracay. Nag-declare po kayo ng land reform mga lupa sa Boracay. Roy, may I have your permission to say something about these relocations? Alam mo, I requested you to clean Boracay. Maraming speculation. Kasi may mga sugalan. Ininto ko nga lahat. Kasi ayaw ko ng sugal. Pati na yung John Anyo was the one enforcing the order then that to close the gambling because I do not want it operated there.
yung ano ng tao, yung mga the cynic and the skeptic, they would say, think that I was developing Boracay para sa mga kaibigan ko o akin. The usual, anong nangyayari sa gobyerno? Diba, sinabi ko sa inyo lang, just go ahead. Sinabi ko kay John, just go ahead. Basta, I have something at the back of my head. You know, the island yung Boracay is forestal land. Kaya yung forestal land, dapat walang bahay kasi residential. But may mga nakuha silang lupa doon, and one of them is the family of Justice Carpio. And to think that the entire island, as of now, is forestal. So nung nalaman ko na marami ng subdivision sa likod, sa beach, I called Crastaciones. Pumunta ka doon sa likod at tignan mo. Tapos sabi ko sa DAR, mag-apply kayo, ipa-declare natin yan as agricultural. Kaya niland reform ko. So yung mga yung tao niyan, yung sabi nila na ibigay ko sa mga nireform ko lahat. Hindi ako pumunta ng Boracay, hindi pa ako swimming ng Boracay, Roy. Totoo lang. Nagpunta ako sa likod, nag-distribute ako ng land titles. Pero gusto ko sanang maligo noon, gabi, maganda sana yon. Malinis na. Wala naman akong kasama. Hindi naman ako marunong masyado maglangoy. Pag walang magyakap sa akin, papunta sa itaas, mamamatay ako. So yan ang, just in passing, for posterity, those are the vignettes of life na hindi alam ng mga tao. Hindi lang nila alam kung gaano kahirap natin yan. And to advance my compliment to you, there was a time I said, Secretary Simato, it was a cabinet meeting, and I asked you, can you clean the Manila Bay? Sabi mo sa akin, yes sir. Sabi ko, if you can, ayan. Di malinis na ngayon ang sayang ang mga talent ninyo. Kasi ito si Secretary Simato, kasi military man, naging chief of staff rin, ko rin. Yes, sir. But he was assigned early noon sa Davao. Sa Davao, noon nandoon siya, chief siya sa lahat. Hindi lang sa sundalo. Basta chief. Hindi, yun lang ang, you can go ahead, Ray. Thank you. Yes, inayos rin namin ang mga wetlands. Nandiyan na po, ayan ngayon. At saka dahil sa sinarado ay nagbigay ng DSWD at saka DOLE ng livelihood at financial support sa mga workers na affected dahil sa closure. After all those rehabilitation, Mr. President, ito ang nangyari after you told me to clean Boracay. After 6 months, ito na ang nangyari. At saka, nabalitaan ko na ngayon ay tumataas na uli ang mga arrivals. Medyo nag-slow down lang noong nasarado di province of Aklan.
After 6 months, Boracay was reopened. Next. Sa opening ng Boracay noong October 26, 2018, muling napalakas ang turismo at employment sa lugar. Pinuri ang Boracay Rehabilitation hindi lamang sa ating bansa, kung hindi pati sa ibang bansa. Ang sunod na utos ng Pangulo ay ang rehabilitation ng Manila Bay. Kaya sabi ko kay Roy Simato, Jan Simato, pati si Jan Anyo, you start cleaning the Manila Bay. And it will be, they will start to clean it. Naglabas ang Pangulo ng administrative order na bumuo ng Manila Bay Task Force. After that, ito po ang ginawa namin when we launched the Save Manila Bay or Battle for Manila Bay. Hindi ko inasahan, Mr. President, ng daming taong pumunta. Volunteers. Kalahati yan ay ang volunteers. Kita ninyo dito sa right side. Sa likod doon, panay volunteers. Secretary Simato, if these were the people, all civic-minded volunteers who want to kalikasan, trying their, showing also their, maybe their pressure and support sa iyo. This is something which is palatandaan ng Pilipino. Meron pala, marami talaga sa Pilipino ay nagmamahal ng bayan nila, nagmamahal ng kalikasan. And so, tayo dito, we are conscious of that. And we are giving it to the people. You can continue, please. Sa front line po ay mga cabinet secretaries. Nakita ko si Secretary Anyo doon. Including the late Danny Lim sa harapan. So, I'd like to tell that he was really very dito. May he rest in peace. Nag-hold tayo ng consultation sa iba't ibang organizations para tumulong sa rehabilitation. Ito po yung directive nyo, Sir President, for the task force to clean Manila Bay to comply with the Supreme Court Mandamus order. Ito ang sitwasyon noon, kaya nag-utos ng Supreme Court. Ang Metro Manila noon, ang quality ng tubig natin dito sa Metro Manila sa dagat ay 1.26 billion coliform level. Followed by Cavite, 130 million, Bulacan, 92, Bataan, and Pampanga. Ito po ang sitwasyon nung nagbigay kayo ng utos. Coliform is yung germs, the impurities in the water, kasali na yung mga ano bang germs sa Tagalog? Mga mikrobyo, lahat. Kaya yun, yung ganong kadumi ang dagat. When Secretary Simato embarked sa kanyang expedition to clean, and it's not an easy task, Manila Bay. Kindly proceed, Secretary. Thank you. Ito yung nagbigay ng dumi ng Manila Bay.
ito mga river systems natin mula sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Pampanga at saka Bataan. Mayroon lahat-lahat ng mga rivers na yan bumagsak sa Manila Bay. Pinakagrabe na ito po ang esteros and waterways in Manila alone. Lahat po ang mga esteros na yan ay pupunta sa Pasig River at saka Pasig River bababa sa Manila Bay. Ito ang lahat yan na linilinisan natin. Ganyan po esteros natin. Roy, alam mo kasi, dapat maintindihan ng Pilipino na yung mga estero or waterways noon, talagang sinadya noong unang panahon para makalabas ang tubig. At ngayon, yung estero, ginawa ninyong tapunan ng basura, stagnant, and it has bred a lot of millions of germs there to the detriment, deleterious health to the public. Ang hindi kasi nila maintindihan, yung estero, baka akala ninyo yan dyan. Yan, sana pupunta doon sa rivers, then the rivers would empty its waters in Manila Bay. Ngayon, ang tubig na lolan ang tubig may lalabasan talaga, hindi pwedeng wala. So kaya yung tubig, maghanap ng low area kung saan siya makaikot para makadating doon sa lowest portion ng lupa ng mundo. Dito sa atin, sa Manila, Metro Manila, lahat ng mga estero, rivers dyan, papunta talaga yan sa Manila Bay. So do not be surprised. There are a lot of critics always taking measurements of how much coliform ang nandiyan. Coliform is yung dumi, lahat na, mikrobyo. Hindi nila na isiisip na yung rivers na yan, papunta talaga sa Manila Bay. Hindi mo pwedeng ikutin yan kasi maghanap ng low areas yan, so dadaan. Na ngayon, unless you improve the esteros, the cleanliness of the esteros, at saka itong mga yung lahat na kanal, pupunta lahat yan sa Manila. Pasig din, Manila Bay. Yung lahat ng dumi dyan sa Pasig, papunta talaga ng dagat yan. So sabihin ninyo, minsan, yung mga tao na parang marunong, i-measure nila yung tubig, tapos sabihin, there are so many coliforms, ganon. Ang mga taga-gobyerno na matagal na, tumanda na, sabihin sa'yo, buksan mo muna yung estero. Linisin mo. At gawaan mo talaga ng daan. Hindi mo lang walang daan, hindi stagnant yan. Yung iba, sirado na. Yung iba, tinambakan na ng lupa, bahay na. Maraming estero na sirado na kasi ginawang parte ng subdivision. You know, these things cannot be addressed in an ordinary day, in an ordinary working day in government. Kasi magkakaroon ka ng kaso niyan, TRO dito, TRO doon. Much as I would like to proceed with my job unhampered, unbridled, I cannot because I have to contend with democracy and the courts. Oh, they have every right to tingnan muna natin, kasuhan natin. So yung kaso, libo yung kaso araw-araw. Kung criminal case nga, mag-hearing ngayon, arraignment, basahan ka ng demanda, ang next hearing ninyo is 2 months after.
yan ang realidad ng ano. So itong mga pasaway sa Bisaya, pasaway, pagsigig saway, yung palaging nagreklamo, pagsigig pasaway, gamitin ninyo muna utak ninyo. Mag-umpisa kayo doon sa where to start, where to begin. We begin with the cleaning of the esteros. You cooperate with Secretary Simato, and we have to provide dredging equipment. Hindi na mo madadala ng pala yan. Kailangan i-dredge na talaga natin, including the esteros, and if need be, destroy all houses. At yung mga esteros na dinakaw ng subdivisions, buksan, pilitin mo. But this cannot be done in an ordinary day. Alam mo, hindi na ako maging presidente. But you need another martial law power for a president someday to do this thing. Yang walang TRO, basta yung mali, ano yung original mapa, yun ang sundin. Then this country could find a relief of what it is now in a quagmire of our country. So, Secretary Simato, please. We have our own concept of operations, parang military, Mr. President. Ang aming main effort talaga, kasi ito pinakamadumi dito sa Metro Manila, hinati-hati rin natin itong mga members of the task force na mayroon respective assignments. Ito po yung mga assignments ng mga member ng task force na sumama dito. Ito yung river and esteros clean up natin. Makita ninyo sa kaliwa ang before. Dito, ano na ngayon? After. Ito yung mga esteros na nakikita natin, na daan-daanan natin, na yung sinasabi na pinagtatapon ng mga basura, kaya naging putik na. Ang ating ginawa ay cleaning up natin, lininisan, pati yung drainage natin. Ito na ngayon sa kanan. Estero, mga esteros. Ito rin sa Tulyahan River, dredging. Ang may private company na nag-volunteer na linisin itong Tulyahan River. Ito pinakahaba natin river dito sa Metro Manila. Mula Quezon City hanggang dyan sa Nabutas. Si Mr. Romeo RSA ang nag-volunteer na linisin yung Tulyahan River. Sila rin, si Mr. Ramon Angrin, ang nag-volunteer na naman na linisin yung Pasig River. Medyo malaki yata yung magagastos niya raw dyan. Abot yata ng 2 billion, sinabi. So, isingit ako dyan. Itong mga okay man yung magtulong, pero ang nakikita ko na tumutulong talaga sa bayan, ito prangka-prangkahan na. Nakikita ko ng tao na magtulong sa ating bayan, nagbubuluntir, walang konsiderasyon at gumagastos pa is Ramon Ang. Is he the one that, ito ba yung, are you referring to the San Miguel Ramon Ang? Yan lang talaga ang pati bakuna, tumutulong, nag-o-offer. Ito lang yung tao na tapos malign pa. Alam mo, kasi negosyante raw, maraming negosyo. Mga loko-loko pala kayo, kanegosyante, kung hindi ka kikita, huwag ka na magnegosyo. Kung malugi ka. Kasi daw, maraming, marunong
marunong magtingin sa panahon kung ano ang makapabuti dito tayo magkapera, negosyo. It is not natural because we are a democracy. We allow it. The moment kayo mag-issue ng permit to build, permit to dredge, permit to what, that is geared towards another enterprise in the offing. Yan lang ang masabi ko kay napag-usapan namin si Ramon Ang. Ako saludo ako dyan. I have met him once, twice. Nagninong kami ng kasal the last time. 4 times. Pero believe ako sa kanya. Noon, nung bago pa, medyo ano pa ako. Pero nung nakita ko yung at hindi lang naman si Ramon, and many other Chinese Filipinos are doing it. Hindi, wala lang tayong mga pangalan dito. But let me just express my gratitude to them for helping our country. Because if you are helping the country, you are helping us. Salamat po. Roy, yours. We dredge also the coastline of Manila Bay. The government dredged a total of 247,000 cubic meters of waste materials along the coastline of Manila Bay from April to 2021. River and estuary cleanup on the clearing of fish cages in Cavite. Ito po yung nakuha na clear. Then ito rin mga bamboos na ito ang bumagsak sa Baywalk recently because of the typhoon. Ang dami mga kawayan na nating na recover dito sa Baywalk. We constructed also a treatment plant, a solar-powered sewage and treatment plant noong July 2020 doon sa may tabi ng Yacht Club. Ito yung treatment plant nito, Mr. President, kasi 3 esteros na bumababa dyan sa may Baywalk, sa Padre Paura, galing sa Remedios at sa galing sa Abad. Yung dito sa Abad naman, medyo mataas ang coliform level itong Abad kasi nandyan yung mga informal settlers, may nandyan yung Manila Zoo at saka yung hospitals, kaya mataas. So ito ngayon ang linilinisan itong treatment plant na ito, yung 3 esteros na yan. Ito po, ito yung Baywalk Outpost na nagdre-drain to the bay. Ito yung linilinisan yung treatment plant na yan. Makita po ninyo yung quality ng yung Abad is 1.2 billion coliform. Tapos itong Remedios, dito yung mga maraming restaurants dyan, parang sa Aristocat and dito sa Looban. Kaya mataas rin ang coliform at saka dito sa Padre Paura. Hindi na sila natuloy sa lumabas dyan sa Manila Bay. Na-divert lahat ito, papunta doon sa treatment plant na malinis na po yung tubig. Lilinisin yung tubig. Water treatment. Sir. Para malaman ng lahat. Ito po yung mga improvements dito sa Manila Baywalk. Mula noong 2019 at 5.75 million MPN, bumaba konti noong 2020. Ngayon po ay 7,000 na lang. Tapos pinakamababa na nakuha namin doon sa may Dolomite area ay 130
140. MPN, malapit na natin makuha yung 100 na mission natin, 100 para makapag-swimming na. Tapos umakyat uli nung ginagawa uli yung mga magbuhos na naman ng sand doon, tataas na naman. So umabot uli ng 7,000 as of now, August. So yan ang latest ngayon. From millions, naging 7,000 na lang. Meron rin tayong mga pinasaraduhan na establishments dito. Kita nga natin yung DILG dyan, no? Si sekretarya nyo, pagsarado ng aristocrat yata yan. Next. Inaayos natin relocation ng mga nakatira sa tabing ilog or danger zones. Nagkaroon na rin tayo ng relocation, mga ito. Ito po yung ating na-relocate. Medyo talaga, marami talang i-relocate. Next. Ito po yung Baseco. Ito po yung Baseco dati, before. Ito, sa kanan, yung linis na ngayon, yung sa kanan. Yan na po ang Baseco. Nagtanim po tayo ng mangroves dyan. Noong last year, Supreme Court Justice pa si Justice Peralta ay our guest. Na-impress siya sa nakita niya dito, Sir President. And I'm really very, dahil sila po ang nagbigay ng utos sa atin na linisan, sila rin ang recipient po lahat dito sa ginawa natin. Ray, ito bang Dolomite? Dolomite? Alam mo, marami nagre-reklamo dyan. Ginagawa na nga ni Secretary Simato ang lahat para mapaganda yung tignan mo ngayon ang Boracay. Noon maraming mga magagandang babae na naliligo doon, Roy. Nung pinaganda ko, mas lalong pinakamagandang lahat ng babae sa buong mundo. Nandiyan na. Ayaw mo pa yan? Sabi nga ba, ito si Duterte, babae ba yun? Hindi, no? What is beautiful is beautiful, period. Dolomite is beautiful to the eyes, period. Huwag ka na magtanong kasi hindi naman ninyo kaya kung kayo. You had your chance, actually. For so many years, you had every chance to do it. Was there anybody willing to take the problem by its horns? Si Simato lang. Hindi naman pasalamat tayo. Pabutit na nga, mga retired, mga retired military man to, ayaw na to magtrabaho. Pinipilit ko lang. Were it not for the fact na kaibigan ko talaga sila nung na-assign sila sa Davao. Nakaibigan ko kaya may tiwala ako. Lahat yung kaharap ko na military, puro ko kaibigan yan. Hindi lang yan basta kinuha ko, kilala ko. I can vouch for their honesty and industry. Military, hindi yan pwede utusan mo mag-upo lang. Pag sinabi mo, do it in 6 months, they did it in 6 months. Anyo and Simato. So, hindi ako nagsisi na kumuha ako ng halos lahat military. Look at isa lang tao lang taga. Because I know kung ilagay ko yan sa ibang mapupunak ng witin. A collegial body or an office, walang nangyari. So, yung bakuna na yan,
tinapon ko lang sa isang tao. Ikaw ang mag-negotiate, lahat. Ito naman baka nakalimutan ninyo, ito si Secretary Galvez, ito yung sa Marawi. Alam mo, may gusto akong sabihin pero ayaw kong sabihin. Maraming mga dito, maraming mga kuno na magsalita kala mo sino. Pero ni minsan, wala akong nakitang senador, congressman, except, puro may mga reserve yan sila dyan. May mga Marines. Pero hindi ako nakita, nagpunta lang man, baski doon sa safe area, magbigay ng magtulong, magdala ng pan o ano. Wala akong nakita. And it goes without saying na ako lang talaga ang pumupunta doon. Ako lang naman talaga ang pumupunta doon sa Pumbeses. Nabutas pa yung helicopter ka, natamaan ng hindi yung inisakyan ko yung dalawa yan in tandem. Pag take off namin sa gabi. Itong mga Trillanes, itong may isa pang wala na ginawa kung magdaldal tapos hindi man lang magbisita doon sa mga tropa magdasal doon sa tabi ng patay na sundalo. Putang ina. Yan ang ko. Yan ang doon ako wala talaga. Except si Roque, nagdala ng hamburger doon. I went there 10 times. The last time nga nabutas yung chopper. And I spent hanggang gabi. Hindi ako pumunta doon. Punta ako nung hapon hanggang gabi. Yan Ngayon marami ng delayed. Ang dyan si Ed Del Rosario. Taga Davao rin yan. Nagtrabaho sa Davao. Naging task force Davao yan sa lahat na. Si Sid Lapinya, matagal na chief of police yan doon. Alam mo, sa totoo lang, yung kabinete ko, karamihan, Ilocano. Siguro 3 lang kami diyang Bisaya. So, kayo mga Ilocano, hindi lang ninyo, believe ako sa inyo. Lalo na yung mga Ilocano na pretty boy. Marami sila. Sa isang, magharap kami sa 2 mesa. Yung isang side, puro military yan. Kami dito kaharap, puro civilian. Pero do not, you might get the impression, to sila mas civilian pa kaysa civilian. Alam nila na they are out of the military and that their deportment or their behavior, alam nila, magbalik talaga sila pagka-civilian. Yan ang totoo. So, Roy, may dagdag ka pa, Roy? Medyo. Next. Meron rin tayong pinalagay na geoengineering interventions, gaya ng installation ng malaking tubo na yan, Mr. President. Ito po yung mga flood waters na lumalabas kung nagbabagyo kaya malakas ang ulan. Instead na pupunta sila dyan sa tubig ng Baywalk,
ay di dyan sila dadaan, yung tubig na yan, dito sa mga tubo na malalaki. 400 meters away, doon lalabas. Kaya hindi madumihan yung ating baywalk para ma-maintain yung cleanliness niya, Sir President. So, nagpagawa tayo ng ganyan. Nakakonekta ito, alimbawa itong ano na yan, ay tubo ng galing sa Remedios. Pag nagbaha ng Remedios dyan, sumasalo, lalabas yan sa 400 meters away from the shoreline. Next. Meron rin. Ito po yung mga interventions ng beach nourishment natin. Itong dolomite, it is considered the beach nourishment kasi malaking bagay na nagagawa niya dyan. Linilinisin rin niya yung tubig, na-prevent rin niya ng erosion at saka yung luwag ng beach ay napaluwagan. Ganyan po, yung sa kanan sa ibabaw, yan po yung dolomite. Next. Ganito na po ang dolomite. Diyan sa kaliwa, binuksan natin noon. Ipaano sa mga tao, na limit naman, na restrictions naman, ang limitations yan para hindi magkasama-sama sabay-sabay. Ito po talaga yung plano natin sa Baywalk. Dito po sa left side is the Dolomite area. Sa gitna po ay ito yung viewing deck sa sunset. Swimming area dyan sa Dolomite side. Sa gitna po yung Manila Bay. Dito sa kanan, ito parang fishing area po yan. Dito sa kanan. Tapos nandyan po yung treatment plant. Dyan sa tabi ng yacht club. Yan po ang Baywalk. Ito po ang mangyayari with your administration, Mr. President. Itong finished project, ito po yung nagawa natin. Yung mga projects, Baywalk engineering projects, 52 esteros cleaned, 2 rivers na dredged, 1 sewage treatment plant, 2 pang ongoing. Ito po, nagawa natin ito. Ang unfinished po ay ito naman ang i-take over ang sinong susunod na presidente. Itong naiiwan po. Ito yung mga nasa red po sa kanan, ay ito na po yung clean na po ito, nalinisan na natin. Yung nakapula, mayroon isa sa Bataan, 3 rito sa Cavite, 2 area sa Metro Manila. So ito po yung gagawin nila dyan sa unfinished projects. Magagawa natin lahat ito by, yung Baywalk will be by October this year, and hopefully we'll be able to go into the 100 standard coliform na pwede dyan sa lugar na yan by October. Next. Ito pa uli ang binigay ninyong sa akin, Mr. President, itong Build Back Better. This was triggered when you conducted an aerial inspection in Cagayan after Ulysses. Ito po yung nakita ninyo. Yan sa may Tuguegarao area. Nag-create kayo ng executive order of Task Force Build Back Better. Ginawa ninyo po ako ng chairman. Ang ating focus areas ay 3. Cagayan River Basin, Bicol River Basin, at saka Marikina River Basin. Ito yung permit nababaha, Mr. President. Kaya ito lang naman talaga ang ating main focus dito sa task force. Panibagong hamon po ito ang ating gagawin.
katulad dito sa Cagayan River Basin, kasama ko po rito si DPWH. Ito yung kauna-unahang project po natin na ginawa ng departamento. Wala tayong kinukuha kontraktor dito, wala lahat. So, ang DPWH kasi mayroon silang mga equipment, ginamit natin with their personnel. Inaugment po natin ng engineering equipment ng Department of Defense, the Army, the Air Force, and the Navy. Nag-contribute po sila doon. Dito sa Cagayan sila, nasa Marikina pa, at saka sa Bicol. Ito yung mga nagawa na natin, dredging. Nagtanim rin tayo ng bamboo sa tabi ng dagat, ng river, para kung magbaha, yon ang mag-prevent na ma-erode yung lupa. Si Governor Mamba, pasalamat po sa inyo itong ginawa natin sa kanyang probinsya. Next. Ito po yung Marikina River. Nakita natin ng epekto, linuwagan natin, at saka medyo na-dredge pa konti. So, medyo gumanda ang ating, nung nangyari na nabaha dyan, ay hindi masyadong tumaas ang tubig. Nagtanim rin tayo, lalo na sa Upper Marikina Basin, nagtanim pa ulit tayo ng mga bamboo ulit dyan, tinanim natin. Pasalamat rin si Mayor Chodoro ng Marikina. Sabi niya, ngayon lang na nalinisan o naluwagan na yung Marikina River. Ito, Bicol River Basin naman, nakasama kasi ako noon pumunta tayo sa Naga ng baha. So, ito yung mga nakita natin. Ito ngayon ang ating priorities. Next. Next. Ito po yung ating river restorations dito sa Cagayan, Marikina. Ito po yung plano ng DPWH. Tinanong ko kasi kung dahil sa mga gagawin natin ito, ano mangyari sa baha? So medyo mabawasan ang baha, then yung pag-subside ng tubig after flooding ay bababa, ay iksi. So ito yung ating objective natin dito sa river restoration. Next. Ito ho yung mga programs ng mga bureaus natin. Next. Yung Forest Management Bureau po natin, dalawa po yung anyang mission. Protect and increase the forest cover. Kasi yung forest cover natin, Mr. President, is only 23% ngayon. Gusto natin itaas ito by increasing the forest cover. Dapat dito sa mga protected areas natin ay walang magpuputol ng kahoy. Dito naman sa indigenous mga species itatanim naman natin dito sa protected areas. So yan po ang mga tanim natin. Next. Next. Ito kasi for the information of the President, yung ating requirement ng Pilipinas, ang demand ng wood ay almost 5 million cubic meters. Out of that 5 million cubic meters, only 17% ang susuplayan natin from our own. All the rest are imported dito sa kahoy natin. So, mayroon tayong programa na kailangan na yung itatanim natin ay na para sa wood demand ay doon lang tayo para sa supply the demand dito sa mga wood. Dito naman sa isang lugar, doon may forested area, walang putulan doon. Talagang tuloy-tuloy lalago ng lalago.
Ito naman para ma-increase yung forest cover. So, yan ang dalawang basic ano natin sa Forest Management Bureau. Roy, may I... alam mo, pareho man tayo nagtrabaho sa gobyerno. Yung forest cover, kung mapalawak mo lang, maganda masyado ang Pilipinas. Similar programs have been initiated dito sa Pilipinas. Kaya lang walang itong follow-up. The follow-up is see to it that it is really guarded and the trees are allowed to bloom, to grow. Yung iba para sa industrial na puputol for the consumption pag mataas na, fast growing ano. Pero alam mo, ito lang masasabi ko sa mga tao sa pag ang gobernador o ang mayor hindi pumayag na may putulan ng kahoy, wala talagang kahoy mapuputol dyan. Pero pag ang mayor, kumpare, leader, ganon, bigyan niya, wala yan. Pero kung magsabi siya, Adre, medyo kaibigan tayo, salamat. Pero itong ginagawa mo, hindi maganda kasi para sa bayan to eh. Para ito sa next generation. Yung Pilipino na sasampa, sila na yung maging nanay, tatay, at may makakahoy silang maputol baski na papano. But if you start to mess up with this, wala. Pero ang guarantee, ang pinaka-guarantee niyan, is kung ang gobernador magsabi, huwag ninyong gawin yan. At saka talagang pag may nagkasala, idemanda ninyo, gusto nyo ihulog sa dagat, idemanda ninyo, nasa sa inyo yan, you hang him in the forest. Pagka may maipakita ka talaga na parang hindi ka atras, ibang sinabi mo na, baski anong sektor, na magsabi ka na ganito ang batas, ganito ang sundin natin. Huwag ninyong gawin yan kasi tayo ang magkadiferensya. Pag magkadiferensya tayo, ay alang-alang naman magpatalo ang gobyerno, talagang kayo ang maupakan ko. So, para na hindi tayo magkahiyaan dito, isang probinsya tayo, alam ko ang negosyo ninyo, pero huwag ninyo isali ito kasi protected area nga, nauubos na nga, may nagtatanim na nga, pakialaman pa ninyo. Ang pinaka-garantor ng talaga is the mayor and governor. Yung experience ko, pag sinabi mong wag. Ngayon, ano ang kulungin mo? Pakulong ka agad. Hindi naman kailangan demanda mo eh. Pag nakita mo na may kahoy, diretso na sa kulungan yan. Hindi kailangan yung 10 days. Diretso yan. Tapos sabihin mo sa inquest fiscal na summary. Yan ang mahirap din yung walang ayaw ko because I will be unconsciously ipupuri ko sarili ko. Pero basta ako sabi ko, pag sinabi ng mayor pati gobernador, ayaw niya yan. Pag sinabi niya yan na ayaw ko ng last two, ayaw ko ng waiting dito sa siyudad ko, magkaibigan tayo, pero pagka pumasok ka dito, talagang wala.
Walang ano, mga lasto-lasto, hayaan mo yan. Neighborhood, ano yan. Saka kung walang magawa yan, siyabo ang i-distribute niya. Hayaan mo na lang yan ganon. Pero yung malalaki hindi. Ngayon, magsabi kayo, to si Duterte, bakit sabi mo ayaw mo ng sugal? Tapos ngayon, basin yung sa Boracay, yung gambling house doon, ini-encourage mong buksan para sa tourist. Patawarin na po ninyo ako for the contradiction. Ngayon po, wala tayong pera. Kung saan man tayo makakuha ng pera, kukunin ko. Kung dyan sa gambling, so be it. Ngayon, kung nagkamali ako, tama yan, nagkamali ako. Kung wala akong isang salita dyan, tama yan, wala akong isang salita dyan. Pero kailangan ko ng pera para patakbuhin ang gobyerno. Kasi marami akong gagastusan. Mr. President, ito para sa mga wildlife natin at saka sa coastal communities. Asyon. Nag-implement din tayo ng mga monitoring ng threatened species population habitat. Meron tayong nahuli sa airport, minsan ay napakulong. First time na may napakulong na nag-violate ng wildlife law sa atin. Next. Environmental Management Bureau, ito yung nag-implement ng tatlong batas, the Clean Air Act, the Clean Water Act, and the Solid Waste Management. Yung clean air natin, your air quality, I would like to report that we are safe. Ang ating hangin dito sa Pilipinas ay healthy. Next. This is the Clean Water Act naman. Dito yung sa mga esteros natin, mga creek natin, ay nalilinisan na rin mga tao. Yung meron mga nag-adapt ng esteros sa water body program natin. Next. Maalala rin natin na iniutos rin ang Pangulo noon ang paglilinis ng Nabok River. Ito po yung nabanggit ninyo minsan sa isang yung SONA, nalinisan ninyo yung Nabok River sa Diwalwal. Ito po yun. Medyo napalinisan natin pero ginagawa pa rin na. Nagpunta ako doon and kasi lugar ko kasi ito nung brigade commander ako, mayor, nung ito, sa Nabok River. Noon talaga maraming mercury yan, Sir President, at saka namamatay yung halaman sa pagbaba niya noon. Ngayon, pwede na po, nagtatanim na sila ng palay doon sa baba ng river bago makarating sa Agusan River. Ito kasi mag-join ng Nabok River, mag-join sa Agusan River. Yan ang problema sa mining. Kayong mga mining companies, kutkot kayo ng kutkot, tapos yung mga tailings ninyo bumababa doon sa tubig, then it contaminates the rivers. Yung mga tao, yung mga indigenous tribes doon, mga IP, doon yan sila kumukuha sa isda, sa ligo nila. And then the water becomes brown, kagaya ng yung nilinis mo, then it becomes black. Saan mo ilagay yung Pilipino ngayon? Yung makakatubo. Yun ang problema. Yan ang kasi kung medyo you cross that line of destroying a river, the life of a river, then government will just have to come in and stop you. Madali lang man ho yan. Para kay Roy pati sa akin, all I have to do is just to cancel your permit to operate. Ganon lang yan.
Pero hindi namin niya ginagawa unnecessarily unless it is in the proportion of a disaster. Yan ang ano ninyo. Makikita ninyo sa Diwalwal. First, it was a clean water long time ago when I used to accompany my father. Sumasama ako sa tatay ko. Kaganda ng lugar na yung Diwalwal. It was a paradise. Then, the gold rush pumasok. Pumasok yung tao. The river from a clear white became brown and itim na. So, yun ang sabi ko sa iyo. Yes. And thank you for doing your utmost to do something about it. That just to be sa Davao, pangalan ng ayata ngayon yung Davao de Oro? Davao de Oro. Davao de Oro. Davao de Oro. Oo. Gusto rin namin i-report sa inyo, Mr. President, na 100% na nasarado lahat ng dam site. Itong dam site na ito yung utos sa RA 9003, Solid Waste Management Law. Nag-umpisa noong 2000 ito, 2021 na ngayon, ngayon pa lang natin napasarado lahat ng dam site kasi bawal na ito kasi sa batas. So, ito na po yung ating result ng ating pag-implement ng yung healthcare waste management po naman, pinaayos natin sa pagtatapon ng face mask, face shields, sa PPE at iba pang hazardous waste, lalo na ngayon ng pandemya. May mga policies na po tayo na na-issue hinggil dito. Land Management Bureaus, sa land management naman po, patuloy nagbigay ng mga patent para sa mga mahihirap nating kababayan. Patuloy din natin inaayos ang sistema ng land records natin at land survey. Itong Mines and Geoscience Bureau, nagpapasalamat kami, mahal na Pangulo, sa paglabas ng Executive Order 130. Inasahan natin na ang mining industry ay makakatulong sa pag-increase ng pondo ng government. Tinutuloy rin natin na ang rehabilitation sa katulad sa Rio Toba Nickel Mining. Pagkatapos na nawala na yung mines, ay ito na yung ginagawa ng mining company, yung rehabilitation. Next. Next. Itong environmental law enforcement, Mr. President, ito yung isa sa ating nahirapan kami noon because hindi sila natatakot sa enforcement namin, arm. Alam mo, Roy, kung bakit protektado sila sa itaas ng mga NPA. Ang NPA meron dyan Ang all illegal logging operations, meron yan sila sa itaas. Kaya sa baba, kung isa-dalawa lang ang forest rangers, pero na lang kung may checkpoint, talagang mahuli ang military pati police. Pero kung yung mga tawag nilang forest guards, hindi natatakot yan. Takutin yan, may escort dyan na mga NPA. Akala mo yung NPA, they are doing something for the country. My God. Wala, they are killing people and extorting money from everybody, from all sources. Kaya nga hindi natatakot. Yan. Next.
Next. Ito yung landslide sa Naga. Maayos na po yung na-rehabilitate natin yung sa Naga. Ito po yun nung nandun kayo. Next. Ito pa yung ating nagawa. Ito nga yung binaril nila na sinasabi ko, Mr. President. May mga namatay, may forest ranger tayo, kaya na-baril ng shotgun. Yan ang sinabi ko. Yung forest rangers, forest guards. Yes, sir. Yun yung sa itaas. Yeah. Yun yung talagang nag-aalaga ng enforcing the law there. Walang putulan, tapos doon, ayan, nababaril. Yan yung nakikita ninyo. Kasi pagka hininto yan sila, papasok ang NPA kasi pera yan. Yung mga illegal logs na nakakalusot na pagbili, meron sila dyan. Kaya, parang BIR talaga ang gago. Putang ina niya. Baski sa kuha dito, kuha doon. Sus Mario Sip, alam mo lang ang racket itong mga to. Sige po, go ahead. Next. Habang inihintay namin yung legislated na House Bill para sa pag-create ng Enforcement Bureau namin, ay nag-put up na ako ng services na sa amin within our manpower, Mr. President, para maano na namin, maka-start na kami mag-training itong mga tao namin. Next. Well, in closing, Mr. President, as you said, it is better, build back better. And for us, build back better, build back greener, build back blower for the water, and build back healthier. With that, I conclude my presentation, Mr. President. Maraming salamat. Thank you very much. Yeah. Roy, in not so many words, talagang industrious ka. Typical of a military upbringing. Salamat sa contribution mo sa bayan natin. The next to present would be Secretary Duque. Mr. President, magandang gabi po sa inyo at Senator Bongo, mga kasama ko po sa kabinete at higit po sa lahat ng ating po mga kababayan. Sir, I will only present isang slide lang, Secretariat. Thank you, Mr. President. Isa lang pong slide ang ipipresent ko at ito po ay patungkol doon po sa inyong pag-uutos na bayaran na kaagad yung mga hindi po nabigyan ng special risk allowance na mga healthcare workers po natin na late pong nakapag-submit ng listahan ang kanila pong mga hospital chiefs at ang halaga pong inilaan para dito ay 311,793,474. So ito po yung mga naibaba na po namin sa mga Centers for Health Development. Itong halagang ito, inaprubahan na po ito ng Department of Budget and Management. In fact, kahapon po ay inilabas yung Special Allotment Release Order ng DBM. At sa mga susunod na araw po, inaasahan namin na ibababa ng mga DOH regional offices ang pera sa mga 44 na mga lokal na pamahalaan at mga pribadong mga pasilidad at ospital upang makuha na ito ng atin pong mga health workers. Ngayon, kasalukuyan din, Mr. President, ay nakikipag-ugnayan ng DOH sa mga LGUs at mga private hospitals
upang makalap ang dagdag na bilang ng mga health workers na nararapat pang makatanggap ng special risk allowance. Magsusumiti din ngayon araw ay ang kagawaran ng mga dokumento sa DBM para mabigyan ng ang 17,617 additional health workers kung saan aabot sa 201 million ang kinakailangan pondo. So, kaya naman inasahan po namin na madadagdagan pa ang bilang ng mga health worker na makatatanggap batay po sa inyong kautusan noong nakaraang linggo. So, magbibigay na lang po kami ng mga updates patungkol dito, Mr. President. So, we're well within the 10-day time frame that you have given us, Mr. President. Salamat po. Thank you. Are you through, Mr. Don? Then I'd like to call on Secretary Lorenzana. Mr. President, wala naman nagdagdag dun sa report ko last Monday, so I'll just postpone my report for next week. Okay. If you wish so. Then we have Secretary Galvez now. Sir, magre-report lang po ko, 3 slides lang po para po maano po natin yung updates po ng ano po natin ng ating vaccine. Later on, iyan po ni Secretary Dominguez yung exact ano po na vaccine na darating po sa atin. Next slide, please. Next slide, please. Sa ngayon po, mayroon po tayong na-account na 187 doses for procurement and COVAX and other donations. Ito po, nadagdagan po ito pagka nag-report na po si Secretary Dominguez dahil kasi po mayroon pa pong ongoing na mga negotiations. At dumating na po yung 48.9 million. And then we still expect more or less mga 140 million na galing po sa mga ibang mga manufacturer and also from COVAX. So it will arrive at 6 months at mayroon po mga more or less mga 8 doses. Ang matatanggap po natin 8 million doses matatanggap natin sa 2022. So i-explain ko na lang po yung ibang mga data sa sunod po ng mga slides. Next slide please. Dito po sa ating vaccine tracker ay nakita po natin na meron na po tayong 48 million na natanggap ngayong buwan at meron na po tayong 42.092 million na na-deployed. At ang ano po natin, meron na po tayong 31 million na total na vaccine na na-administered at tumataas na rin po yung ating fully vaccinated to 13.3 million. Yung nasa gitna po, Mr. President. Na meron na po tayong 13.3 na fully vaccinated which is represents 17.33% of our 70% targeted population and also 12.13 for total populations po natin. Next slide please. Sir, ito po ang medyo i-discuss ko po sa inyo ngayon dahil po sa inyong guidance na tsaka sa guidance po ni Senator Bongo na mag-allocate na po tayo ng marami doon po sa ating mga different provinces. So kung makita po natin yung basis po natin, itong first slide po sir, yung first column, ito po yung 70% projected population. So umabot po noon na 77.13%. And then nandito rin po yung number of vaccinated, nandito po yung number of vaccinated first dose. Ito na po yung tinatawag natin na mga na-vaccinate na po natin. Ito naman po yung column na to, ito yung unvaccinated po, ito ang vaccinated. So itong basis po natin ng tinatawag nating equitable distribution. Kasi may basis po tayo kung ilan pa ang hindi pa nababakunahan sa mga different regions. Ito po yung mga percentage ng mga vaccinated. So kung titingnan po natin, simula po ng September, 25 million po ang ating projected na makukuha at nakikita po natin na ang lalaki na po dito yung Region 4A at saka yung Region 3 and other regions. Yung NCR po, matatanggap na lang po niya is less than 1 million. Then, in-expect po namin nung nagkaroon po kami ng conference ni Yusek Coben ng DOF at saka kanyang legal team, more or less, meron po tayong 114 million na darating sa fourth quarter at saka yung mga slippage dun sa first quarter of 2022.
At nakikita po natin na mangunguna po dito ay talagang yung 4A, kasi ito pinakamalaki pong population na hindi pa natin na-vaccinate. Followed by Region 3, and then it will be followed by Region 6 and 7, and also nandito rin po yung Region 1, and also yung Region 12, and also yung Region 11 and Region 9. So, yung po, ito po ang aming i-discuss lang po sa inanon lang po namin ang mga different provinces na I would like to ask some patience, because talagang inuna lang po natin yung mga search area at saka inuna po natin ang NCR dahil napakalaki po ng risk natin sa economic at saka tinatawag natin sa health risk. Considering ito po yung mga epicenter. So, Madam Presidente, ilang po aking ibibigay na impormasyon po sa inyo ngayon at maraming po salamat. Mr. President, Executive Secretary Bingbong Miguel Dea, Senator Bongo, pero public servants. Magbibigay lang po ako ng ulat sa nagaganap nating pamamahagi ng ayuda dito po sa National Capital Region, sa probinsya ng Laguna at ng Bataan. Sisimulan ko po sa National Capital Region. Tayo po ngayon ay nakapagbigay na ng 86.82% ng pamamahagi ng ayuda sa NCR at umaabot na po sa halagang 9.77 billion pesos, kung saan 9.7 million beneficiaries ng NCR ang nabigyan na po ng ayuda. Next slide. Dito po makikita ang breakdown ng pagbibigay ng ayuda sa National Capital Region at makikita po natin na ang Caloocan at ang Navotas ay nakatapos na po ng kanilang pamimigay, samantalang ang Manila, Pateros, Pasay at Malabo naman ay lumampas na ng 90%. Hanggang katapusan po ng buwan ay tatapusin natin ang pamamahagi ng ayuda. Next slide. Next slide. Dito naman po sa probinsya ng Laguna, mahigit 1.134 milyong benepisaryo na ang nakatanggap sa lalawigan ng Laguna. At ito po ay umaabot ng 41% at umaabot sa halagang 1.134 billion pesos. Next slide. Ito po yung breakdown ng ating pamimigay sa Laguna at nakikita natin ang bayan ng Pakil at Binyan ay nakatapos na 100%. Next slide. Next slide please. Tapos na po. Sa Bataan po ay patuloy ang pamimigay ng ating mga ayuda at magbibigay po kami ng ulat sa susunod na linggo. Yun lang po, Mr. President. Magandang gabi po. You're doing well, Secretary. So, ang sunod na speaker natin ay si Secretary Dominguez na muna. Maraming salamat po. May dalawang slide lang po ako. This is about the summary ng vaccine doses na secured na natin as of August 26. We have secured 194 national budget natin the one sorry, may pala tayo dito. This one on the ang total government expenditure we also secured from the private sector secured 24.9 million doses. Pero ito bili ng mga kumpanya para sa mga empleyado nila. So ang total cost to the government so far is $1.302 billion. This will cover 170 million doses. 170 million doses from the government, 24 million doses from the private sector. Ang second slide natin is yung arrival schedule from March 1 to August 25 we have already received 48.89 million doses.
ang estimated arrival from August 26 to September 30 is 42 million doses. And from October to December, we're expecting 103.59 million doses. So actually, we are expecting roughly 50 million doses a month from September to December. If that happens, siguro by January, we should have been able to inoculate everyone. Wala ho tayong problema sa pera. May financing na lahat yan. At we don't have to worry about about money here. We have already all the money ready to be paid for these doses. That's all. You have any questions? No, that is very reassuring. So, alam mo mga kababayan ko, mga Pilipino, wala tayong sariling factory para sa bakuna, kaya tayo bumibili at umaasa pa. Umaasa pa rin tayo na may magbigay pa tulong. Gaya ng China, bago nagbigay ng tulong. Amerika. So, sabi nila, galit daw ako sa Amerika. Hindi ako galit sa Amerika. Lalo na kung magbigay sila ng bakuna. Lalo akong maging, magmamagandang loob na rin yung tao eh. Bakit mo pa, hindi ako in some matters of government policies, yun lang naman. Pero I do not have anything against America. So, lahat ito pulled together, this will, I hope, bring out the country out of the morass of pandemic. Thank you for the presentation. Sandali lang ang bilyon-bilyon. Unless what? Yan ang maganda dito sa Now the next is Harry. Where have you been? Yes sir, magandang gabi Mayor, magandang gabi po kay Senator Bongo, kay Executive Secretary at sa lahat po na ating mga kasama. Well, preliminary lang po I just stepped out for a while po dahil kinausap po yung ambassador ng Venezuela galing po sa Caracas. She is one big fan of yours, Mr. President. If you could only have heard what she said about you. You are a figure, according to her, that represents the entire developing world. You are an inspiration to everyone who is fighting imperialism and colonialism. Those were the words of Ambassador Capaya Rodriguez Gonzalez. And earlier, Mr. Ambassador, I also had a conversation with the Ambassador of Estiwana, formerly Swaziland. And he said that he is a certified Duterte. He is based in Malaysia, but like the Ambassador of Venezuela, they look up to you as an acknowledged leader of the developing world, standing up for the national interest not only of the Philippines, but of the developing world, particularly on the issue of vaccine equality now. But Mr. President, ang report ko lang po, unang-una, yung nga pong patuloy po na pagkukommemorate natin ng mga significant milestones sa ating vaccination rollout. Lilinawin ko lang po, kasi merong isang media na nagtanong, bakit pa raw natin ginagawa itong mga ganito, samantalang meron daw pong pandemya at meron Delta variant. Importante po kasi itong mga commemoration nito, gaya ng 30 million jobs and counting, kasi po, ito po yung nagbibigay ng kumpiyansa dun sa mga hindi pa bakunado na dapat na silang magpabakuna. Sang-ayon po kasi sa survey ng SWS, ang finding po nila, mas maraming Pilipino magpapabakuna pag nakikita nila na ang kanilang mga kapitbahay at iba pang mga kaibigan ay nagpapabakuna na.
So despite the risk po, at meron din naman pong risk sa aming mga uma-attend na mga commemoration nito, ginagawa po natin ito. And if I may say, this is also pursuant po to the advice of our Israeli friends who visited us, no? Na nung sila daw po ay nagbibuild ng kumpiyansa para magpabakuna ang mga taga-Israel, ganito rin po ang ginagawa nila. They celebrate the significant milestones. At ito nga po na ginawa natin sa San Mateo ay para i-commemorate yung 30 million jobs and counting. So, 3013 po yung kinommemorate dyan, 30 million dosage na iturok na, at saka 13 million na fully vaccinated individuals po. At ang importante po siguro maalala naman ng lahat na 5 buwan pa lang po tayo nagsimula ng pagbabakuna, umabot na tayo ng 30 million. At mukhang lalo pa po mapapabilis dahil ang report nga po ni Secretary Dominguez at ang palaging report po ni Secretary Galvez ay magkakaroon na tayo ng at least 25 million na kada buwan na supply sa mga darating na buwan. So sa tingin ko po, well, mas malaki pa po. Up to 13 kada buwan po. No? So sa tingin ko po ay makakamit talaga natin yung ating target na population protection by December, as in fact, dito po sa Metro Manila, 43% na po ang ating naabot. Next slide po ay, ito rin po yung mga symbolic vaccination na ginawa natin doon po sa SM San Mateo, no? Dahil patuloy po ang pagbabakuna natin ng mga economic frontliners. Tapos sa Mayor, i-report ko lang po ang isang bagay na naiulat lang po at nagkaroon po ng rekomendasyon ang ating UNICEF, no? Next slide, please. Ito po ay in connection doon sa ating mga mag-aaral. Na-report naman po ng ating DepEd na enrollment na po ngayon at lumampas na po sa 5 milyon yung mga nag-enroll po. No? At na-approve naman po ninyo na ang pagsisimula ng klase natin ay September 13. At bagamat September 13 po ang simula ng klase, pwede pa rin po magparehistro yung nais pa magparehistro. Pero yung alinlangan ng ilan na baka kakaunti magrehistro, mukhang hindi po totoo dahil sumobra na po ang nagrehistro para sa taon nito kung ikukumpira doon sa mga nakalipas na taon. Next slide please. So hanggang ngayon po ay patuloy po ang ating effort, bagamat ang sabi ko nga po no, na napakataas po ng mga nagrehistro na. Yun lang po, Mayor. Maraming salamat po. The next is the chairman of the MMDA. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Magandang gabi po sa inyo, sa lahat po ng mga miyembro ng kabinete. Bibilisan ko lang po, 3 minutes lang po ito. No? First slide please. Bumaba po yung growth rate from 130 to 94.65 as per DOH. Next please. Ito po yung Octa report, Mr. President. From 1.9, naging 153 na lang po. Ibig sabihin po yung virus, hindi na ho nanganganak ng gano'n. Nanganganak siya, dumadami, pero hindi na ho gano'n kadami. Next please. Ang ating pong kaso po ang active cases natin ay higit kumulang 30,000. No? And of course, ito po ay meron po kaming ginawang granular lockdowns. Sa ngayon po, ito ay higit kumulang 3,654 kasamang 4 na compound, isang building, 90 streets sa Metro Manila, 2 floor na condominium, and 36 condominium units. Ito po ay para siguraduhin namin talagang maigting for the next 2 weeks dahil very critical. No? Talagang gagawin po nating lahat para talagang malimit po ang kaso. At hindi lamang yun, ang good news po, ito pong nakipag-usap po kami, ako sa Rotary Club of Manila, napakabait po nila, and through Hermes Guerra, si Dr. Angelo Militante po, siya pong presidente ng Philippine Dental Association, sila po ay nag-volunteer between 300 to 500 dentists ay mag-volunteer na mag-inoculate sa ating mga vaccination area in Metro Manila para lalo pong bumilis. Next please. Ngayon po, may tatlo na po, actually it's Pateros, Mandaluyong, and kasama na ho ang Marikina. Kami po ay halos patapos na, kaya nagbabakuna na kami ng mga taong tiga Metro Manila at mga neighborhood po namin, mga neighbors po namin. Next please. Higit kumulang, next please. Sa Mandaluyong, ito po ay
4,111, mali po yun ang dito nakalagay. Sa Pateros ay 287 at sa Marikina ay marami na rin. Habang tumatagal, dumadami na po ang natatapos at sila po ay tumutulong sa buong Metro Manila para magbakuna. Yun lang po, Mr. President, at magandang gabi po. Salamat, Chairman. Thank you po. Kung si Secretary Nograles may sasabihin, then we will give him the time. Si Carlo. Thank you, Mr. President. Maayong gabi kanimo ay Senator Bongo, mga kasama natin sa gabinete. Mr. President, i-report ko lang yung mga accomplishments ng National Irrigation Administration. As we all know, it was under your administration na nagkaroon po ng libreng irigasyon. Alinsunod sa campaign promise niyo po sa taong bayan na pag kayo'y nanalo bilang Pangulo ay ililibre niyo po ang irrigation. At simula nung pagiging Pangulo niyo po ay nagawa po natin yung libreng irigasyon. And of course, beyond this, patuloy pa rin po yung pagtatrabaho ng NIA para ma-uplift ang farmer sector at kasama yung construction, rehabilitation, restoration, maintenance ng irrigation systems nationwide. Next slide. Tumaas din po ang bilang ng mga new area served ng NIA. 275,000 hectares na po ang dagdag na new area served at katumbas yan ng 275,000 new farmers na tinutulungan din po sa pamamagitan ng serbisyo ng NIA. Next slide. Of course, patuloy yung mga ginagawa ng NIA para sa modernization, pagbibigay ng irigasyon all year round, especially during the dry season. Alam naman po natin, tulad ng sinabi ni Sec. Dar, there is no agriculture without irrigation. Kanya nga po, ito ay consistent sa Philippine Development Plan 2017 to 2022. Directed din po ang NIA to continue yung new area development at paglalagay ng mga multi-purpose irrigation facilities, small reservoir, extension projects, restoration, repair works, improvement, at mga irrigation projects and facilities na climate resilient. Yung protection din po and rehabilitation of watersheds, kasama rin po yan together with DENR, at malaking tulong din po yung pagkikipag-ugnayan ng NIA sa DENR under kay Secretary Cimatu. Diversified cropping din po ay isa sa mga sinusulong ng NIA to augment yung income ng farmers, and of course mga institutional development programs para matulungan yung irrigators associations at ang mga farmers na ma-strengthen at ma-expand pa ang support para sa kanila, especially sa mga programs against hunger and poverty. Mamaya-maya sabihin, i-report namin sa inyo, Mr. President, yung mga reorganization process na ginagawa ng NIA para mas strengthen ang organizational structure, para mas efficient at effective ang management ng NIA. And finally, last slide, Mr. President, meron na rin pong nabuo na National Irrigation Master Plan 2020 to 2030 at ito po makikita dito sa master plan na ito yung ating mga programs, projects, and activities to sustain the gains ng NIA at ang lahat ng ginagawa natin para mas maraming ma-serve na area for irrigation all the way to 2030, anchored on the guiding vision ng ambition natin 2040, aim to achieve food security and rural poverty with accelerated and sustained irrigation development under diversified crop production systems. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Secretary Nograles. Finally, we call Sal Panelo for whatever report that he has to give us today. Magandang gabi po, Ginoong Pangulo, Senator Christopher Bongo,
at Executive Secretary Salvador Medellea at mga kasama po natin sa kabinete. Ako po ay narito ngayon sa Tarlac City at pinagbigyan po tayong magamit isa sa mga kwarto rito ni City Mayor Christy Angeles. Pagkat dito po tayo inabutan ng ongoing special cabinet meeting. Tayo po'y galing sa Torac at nakadaog pang palad natin si Mayor Jing Capide at dyan naman po sa Magalang si Mayor Pecson at sa Concepcion Tarlac si Mayor Andy Lacson. Para pareho po ang gusto nilang ipaabot sa inyo. Unang-una, nagpapasalamat po sila. Pareho rin ang mga damdamin ng mga nataanan po nating mga alkalde, gobernador. Ang damdamin na they feel their part of the government sapagkat mabilis naman ang response sa mga pangangailangan sa pagbibigay ng tulong sa kanila. They raise certain concerns gaya po nung pangangailangan ng dagdag na allotment sa bakuna. Ganon din po the usual problema ng mga ibang towns on build projects. But immediately naman, ito po si Secretary Charlie Galvez at si Secretary Mark Villar, tinugon ang kanilang lahat ng mga concerns at sila po ay kontento naman sa mga napag-usapan nila kanina. Yun lang po ang papaabot namin. And of course, lastly, ayaw po nilang tumigil na kulitin ako na sapagkat nagbabasa po sila ng dyaryo kung ano po napapanood nila. Pakisabi ko naman daw po sa inyo, they want to convey their sincere wish na kayo po ay gusto nilang maging vice presidente pag kayo'y natapos na sa inyong pangunahan. And of course, the usual na gusto nilang iparating din kay Mayor Inday Sara ng Davao at si Senator Christopher Bongo na kahit sino sa kanila ay okay sa kanila kung sila itatakong presidente. Yun lang po. Sal, hindi naman ako sabing hindi naniniwala sa iyo. Nor do I doubt your statements. Pero yung bang sinasabi mong lahat ng mga mayors nadaanan mo for the past 1 month at nire-report mo dito at sinasabi gusto nila ba ako talaga itatakbo ng vice presidente? Ito ba'y totohanan sa galing sa puso nila? Abay, yun ang unang sinasabi baka nila pinupolitika ka lang. Tinatanong po nila ako kung talagang kinonfirm niya raw natatakbo kayo. Sabi ko, ang masasabi ko sa inyo kung ano yung sinasabi niya na naririnig ko rin. Kasi tinatanong ko sila, bakit naman niyo gusto? Gusto niya na mag-retire. Ang sagot nila pareho. Sinasabi nila, gusto namin kasi may continuity pagpatuloy niya. Iba na yung nandyan siya. Yun ang palagi nila sinasabi. Iba na yung nandyan kayo at makikita nyo kung itutuloy o hindi. At gaya nga nung sinabi nyo, naniniwala siya sa sinabi nyo na kahit na wala kayo sa kapangyarihan na magdikta ng mga gagawin sa programa, naroon kayo to express yourselves. At bahala na kung sino may hawak na kapangyarihan na pakinggan at sundin yung inyong bangkay, whatever they are in relation to the programs that you have started as president. Well, the Filipino nation can be very sure that whatever advice or whatever statement that I would give, it would always be for the benefit and interest of the country. I have no personal interest there except to serve. Tapos na nga ako eh. Ang gusto ko na lang, kung makinig sila, nasabihin ko na ito ang gawin ninyo, kaya hindi ko ito natapos, kaya ganito. Pero lahat naman, kung may pera lang talaga, tapos ang lahat ng problema sa Pilipinas. But then, we cannot just focus it on one sector or one region
we have a duty to do everything humanly possible for the rest of the country. Well, anyway, thank you for the endorsements that you have secured for me. Mukhang tatakbo na talaga ako, Sal. Na nakukonvince na ako. Baka 2 appearances mo pa, ilang mayors pa siguro, talagang sisigaw na ako ng bansay. Well, okay, ladies and gentlemen, you have heard the different cabinet members making the report, and I said, diyan nakukuha ninyo kung saan ang pera ninyo napunta. Very important that may visual kayo. Just saying that, natapos namin na gusto ko makita ninyo visual. Kasi nandyan yung pera ninyo. Huwag kayong maniwala dyan sa oposisyon na hindi pa natapos yung proyekto. Kaya nito kay Secretary Duque. Ito naman, kuha may trabaho siya, patapusin mo muna. Bago mo i-audit. Kasi kung i-audit mo yan ngayon, skeletal walls, may COVID, walang sakyan, wala lahat. It's not easy really to comply. We know that we should comply. There is no problem about it. But can we have just enough elbow room at this time? Do not adopt the standards of the pre-pandemic days. We have a problem here. Kaya sasabi ko sa inyo, sinong nag-audit ng COA? May I ask that question? Ikaw, Sal, marunong ka man sa batas. Sinong nag-audit ng COA? Wala. Sino nag-aapura sa kanila? Mahirap yan. Everything, hindi sabihin na ikaw yung tigasilip na hindi ka na rin masilip. Yan ang problema dyan. For all you know, the cases na abuti ng mga 10 years. Kaya ako sabi ko nga sa iyo, bakit ako ganito ang salita ko? Dahil nga, biktima ako sa inyo. Yan ang problema dyan. From your reports, nagkakaso ako, nagdumating ako ng Supreme Court. Ang masakit dyan, sabi ng Supreme Court, si Duterte ang tama. Kasi sinasabi ko doon sa audit pa lang, sabi ko, abogado ako, Adre, alam ko ang ginagawa ko. Ayaw maniwala. Pagdating sa Supreme Court, sabi ng Supreme Court, tama si Duterte. Butit lang hindi nagtanong ang Supreme Court, anong ginawa mo sa ilang bang mag-ano ka dyan, mag-file kayo ng kaso. Tignan ninyo ng rate of conviction ninyo. Somebody should do it. I will do that if I become Vice President. Ako na lang rin ang mag-audit sa lahat ng gobyerno. Lahat. Pati yung akin. Mag-umpisa ako sa akin. But just tell me. I have been really trying to figure out in this democratic setup. Sinong u-audit ng COA? That is my question. Yes daw. Magandang gabi po, Pangulo, at sa mga kasama ko sa kabinete, Senator Bongo. I'll be
reporting not about vaccine or the pandemic, Your Honor, so I don't need any slide. I would just like to report, Your Honor, that last August 24, the Regional Trial Court of Taguig convicted 10 accused for kidnapping, serious illegal detention, and murder, multiple murder. The accused included a certain Romano Maute and a Dr. Russell Salik. 5 of the other accused, Your Honor, were implicated in the Davao bombing case, which took place last September 2016. The court imposed a penalty of life imprisonment without any benefit of parole, Your Honor. So the Dr. Russell is waiting for extradition to the United States for other terrorism cases, Your Honor. I would just like to commend the NICA, the ISAP, the 103rd Brigade of the Philippine Army, the National Bureau of Investigation, and the Department of Justice for this conviction, Mr. President. I'm happy to, I have no doubt that para sa akin, mahusayan sila lahat. The intelligence community, buuhin na lang natin lahat. The intelligence community is vibrant dito sa Pilipinas. At we are doing good in ferrying out this mga terorista. Now, I would gladly hand over yung sinasabi ng hiningi ng Amerikano for the extradition. Yes. Immediate, sabihin mo, bukas na kaagad. Yes. Pag hindi, I will send him through DHL or LBC. Pero naka-imbalsamar na. Para wala na silang problema. Mga kababayan ko, patawa lang yun. Pero that reflects my, kung maaari lang, ganun ang gawin ko, pero di man pwede. So, thank you for listening again, and we'll be reporting to you, especially, the purpose of this program is to report to you where the money is going. At sabihin ko sa inyo, yung lahat na pakulo nila na hindi naman totoo at kagat sinasakyan para lang makapurma, ayan, lumabas na yung kuha. There is no corruption. There is no loss of money. So ano pa, tapos na yung hearing nila. Yan, just for the sake of, hindi nga makahintay makatapos eh. Alam mo, I like the way Congress is doing, because they are, well, making an of themselves. You just provide a word. So, salamat po. Magandang gabi. O, ingat lahat.